Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Okay, Brad, napaga ka ng kaunti. Sorry. At mukhang may biyahe ka. That's good enough, ano? Para naman din at least maganda ang iyong biyahe at hindi ka mahuli sa iyong kinakailangan puntahan. Brad, Ted, napaaga tayo ngayon. Kumusta ba signal ko? Nasa mobile tayo ngayon eh. Very good. Okay, you're coming in loud and clear. Go ahead. Magandang lalaki pa rin tayo dyan sa camera. Ay, walang problema. Ikaw pa rin yan. Anak ka pa rin ng nanay mo. Well, Brad, Ted, sige, encourage lang natin yung mga tao ngayon. Biyernes na po, no? Pagka Biyernes, alam naman natin, excited ang lahat makapagpahinga. At gusto ko lang sigurong tapusin yung araw natin ngayon na may pagpapasalamat. Kasi po, I'm sure sa dami ng problema ng bansa, yung mga binabatikos ng ating kaibigan si Brad Ted, dapat talaga mamulat na tayo, lalo na yung mga botante. Ano? At kaakibat po niyan, magpasalamat din naman tayo na tayo humihinga pa ngayon. Ang sabi po sa unang Tesalonica 5:18. Yeah, maganda pong verse to. Tandaan nyo to. Sabi rito, okay, anong sinabi dyan? Okay, yan. At magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo. Alam mo ba, ang pagiging grateful po ay hindi lang kapag maganda nangyari sa buhay. Minsan ang tunay ng pasasalamat lumalabas, Brad Pitt, sa matinding pagsubok ng buhay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Madali ba magpasalamat kapag maganda nangyayari sa buhay? Of course. Paano kung may mga matinding problema? Pag dumating yung report ng doktor na stage 3 cancer or kailangan mo nang mag-dialysis. Pero bakit ito ang kalooban ng Diyos? Kasi po ang gratitude ay hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi sa plano ng Diyos, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging grateful po ay nagpapakita unang-una ng tiwala, na kahit hindi natin minsan maintindihan ang mga nangyayari, alam nating hawak pa rin ng Diyos ang ending ng lahat. Kahit may pagsubok, may dahilan ka pa rin para magpasalamat. Bakit? Unang-una, buhay ka pa. Ibig sabihin, may plano pa ang Diyos sa iyo. Pangalawa, may Diyos ka na lagi mong maaasahan. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. Tulad ng kaibigan ko si Junjun at si Trina Galang, lagi yan nakaakibat kay Lord. At ang pangatlo, alam mong pagkatapos ng bagyo, may bahaghari na naghihintay. Grabe, no? May bahaghari. Ibig sabihin po, at the end of the tunnel, merong light na naghihintay sa atin. Kaya po, gusto ko lang kayong encourage. Parang kung kayo po ay nasa matinding pagsubok ngayon, tandaan po natin, magbabago rin yan. Dahil ang Diyos natin ay in control at ang Diyos natin ay mahal tayo. Unang Tesalonica 5:18, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at ng mga nakay Kristo Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na to, Biyernes. Isa na namang araw, Lord, na meron kaming pagkakataon para magpasalamat. Lord, alam namin hindi ideal ang buhay dito sa mundo. Nagkakasakit, nalulugi sa negosyo, naiiwanan na asawa. Lord, alam namin na may mga pagsubok. Ngunit ang mga pagsubok na to nagpapatatag ng aming mga pananampalataya. Ingatan niyo po kami sa aming landas na tinatahak. At tomorrow, Sabado, karamihan sa amin makakapagpahinga. Tulungan niyo po kaming ma-enjoy ang aming pahinga as well. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And Lord, we pray para po kay Brad Jeff today sa kanyang panibago pong araw ng pagbimisyon. Always keep him safe, protected. And Lord, gabayan niyo po siya sa buong weekend na ito sa panibago rin pong pagbimisyon para po sa pagpapalaganap ng magandang balita. Lord, salamat po. Salamat na marami sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat. Amen. 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 Brad Ted, maraming salamat. Ikaw din, Ted. Magpahinga ka, ha? Kung pwede nga lang, ngayon na eh. Pero hindi pwede tayong mag-call in sick. Alam mo, ang uri manggagawa, kahit na masama pakiramdam mo, kahit na masama timpla mo, obligado ka pa rin magtrabaho kasi nga no work, no pay. Ito yan, Brad Pitt. Ito ang aking driver ngayon, Kuya Don. Kuya Don, sa kamay ka naman. Ayan.
Laging nakikinig sa iyo to, Brad Ted. Ayan, kahit na masama timpla, nagmamaneho pa rin. Salamat na Kaya marami yung sa mga mga politiko nagpapagal. natin. Salamat ng marami sa mga nagpapagal. Ano po? At nagtatrabaho po ng tapat kasi nga obligado tayong kumayod. Mabuti na lang ang iba at mahaba-haba ang bakasyon sa July pambalik nila, Maricel. Sa June pa. Sige, so Brad, salamat na marami. Ingat ka sa biyahe. Meron ka bang gustong i-plug para sa iyong mga events for the weekend? Well, Brad Ted, bukas alas 4 po no, sa Rebuild City Church. Online po natin yan na simbahan. Sa YouTube at Facebook po yan. Nasa Spotify din po tayo kung gusto niyo ako mapakinggan araw-araw. Nandyan lang, Rebuild City Church. At ang Facebook at YouTube natin, para po sa mga nagpapadala ng liham, yung Anong Say Mo Brad, kayo po'y sumulat sa akin sa Facebook, pastorjeff.ph. Sasagutin ko po yan at akala nyo, kayo pa ang ma-feature namin sa Anong Say Mo Brad. Ted? Salamat na marami, Brad.